dami niya ng pinagdaan ng tournament. Ang dami niya na pinagdaan ng tournament. Kausap ko si Jab, sinabi ni Jab sa akin, sabi niya, Jin, paano nadidetermine yung MVP? Abamalay ko dyan. Kasi si Flap, gustong-gusto na mag-MVP eh. Ngayon, tingnan natin, dahil gamit ni Canon Events ang Bakito up against Agent Zero on the XP lane. This time, gagamit si Sensui ng semi-assassin na Martis up against Kyle TZ. Yep. Na favorite din niya na Fredrin. Yes, pwede nga mas magmatapang ng kaunti ngayon ang Blacklist International na mukhang sinisimulan na nga nila dahil si Rene J agad ngayon ang nagpaparamdam. Pero hindi rin naman nagpapahuli si Master Owen eh. Kailangan kung si Rene J gagawin yung ginawa niya kanina, makikipagsabayan din daw siya. Hahanapin din niya yung jungler na si Sensui. Content din ng Delin, ginagawa dito both of the teams with, you know, master assassins for both. And look at this, look at this. 4 na quantum charge. Yun na nga eh. Ang Blacklist International, gusto nila mabilisan at may onting sustain sa mga lane. Katsaw galawan. Katsaw gaming. Katsaw gaming. As in, aabot sa punto na hindi mo na talaga maiintindihan ng sagad kung bakit ganun yung complication. Pero I get it. Rene J is a very fast hero. Super Marco, very fast hero. Flap TZ, the same thing. So kung hindi natin sila madadaig sa rotation, kailangan sa team fight, makaikot tayo, makahanap na lang tayo ng paraan para makagalaw. Mamicrohan, Yes, no? Mamicrohan. Si Rene J din napakarami napakita na clutch guiding wind na kinukombo pa sa ibang skills dito ng Blacklist International previously. Magandang magiging advantage yon kung gusto mo talaga na hindi basta makatuloy-tuloy ang AP Bren sa mga team fights na gusto nila. Though positioning kasi is very crucial for Blacklist International. Makalikot naman yung mga heroes nila in itself, pero yung threat kasi na pwede agad may manggulat na flapping ulit. O di kaya naman, si Owen na may flicker kasi using the Arlot, kinakailangan mo yun isa-isip talaga. Speaking of Arlot, Ogwen, prenesenta niya ang kanyang sarili. Wala pa naman siyang level 3, so it's not gonna be a threat as much. Kyle TZ, nandito nakapalibot. Sensui, already using that Mortal Coil. Lamang siya ng isang level dito kay Kyle TZ. Okay. You want to go for the extra advantage taunt galing kay Kyle, pero mukhang it is gonna be a pressure na mararamdaman ng side ng AP Bren. Nag-miss yung mga sapak ni Flap. Sino makakuha ngayon na turtle? Yup, Ogwen, pinapaligiran naman ngayon. It is gonna be Kyle TZ this time. Appraiser's Wrath and Retribution combo sabay retreat. Parehas na kupunan, but AP Bren gets a turtle. Naalala lang ni Kyle TZ nung panahong ito, yung Fredrin na ginagamit niya nung ISF. Oh, supposedly mapapaganda na dun yung pasok ni Edward na medyo nahuli. Hindi typical na mahuli yung XP at magiging maganda yon. Pero kasi nakakakuha ng kalamangan doon na Blacklist International in terms of numbers and as well as yung HP na hawak-hawak ng mga members nila na sumasayo around that turtle. Pero ang ganda kasi nung ginawa ng AP Bren na talagang hindi din nila pinalagan. Nag-out lang sila. Tamang intay lang ng tamang opportunity kasi tiwala pa rin sila doon na mariretry netong si Kyle TZ. Oh. Grabe, nagtatayuan. And look at that, look at that. Ginagangster ni Ogwen si Rene J ngayon. Nagkakatayuan. Parehas na nagtitiktok yan, ha? Oo. Si Rene J dati matiktok. Ngayon si Ogwen yung matiktok sa kanyang team. Shoutout din kay Pandora. Pero mukhang nagkakalabanan at nagkakatinginan ng mga TikTokeries ng dalawang team. Yup, speaking of which, this might be a TikTok highlight na hinihintay nila. Yue already gonna be using that flicker para makatakas sa pagkakataon na yon. Wala siyang flicker for like the next 2 minutes, so mawawalan siya ng extra resource sa susunod na turtle na lalabas. Oh, no. Meanwhile, dito na naman, Sensui already using that Mortal Coil para makatakas ng konti. Hindi tama. Yung final slash of that is gonna be safe. Pero si Kyle TZ, inabangan na itong si Ohe, but he's still gonna be able to escape. No casualties from both teams. Alright, so nagsubok ang AP Bren. They want something. Naghahanap sila, nagugutom sila dito sa aksyon. Pero in a while ay bibigyan din yan. Dahil nga yung Blacklist International, may scaling to eh. Tama ba, Brigida? Oo, May scaling eh. Ito yung ganitong hinihintay lang din ng Blacklist International similar to game number 1 na si Ohe ay makakuha ng mga items niya. Nakikipagsabayan kay Super Marco. Kaso si Oeb na naman na namataan dito. Final slash lahat ay ginamit na, but he's still gonna be staying alive, but not for long. As Circling Eagle ay gagamitin naman dito ni Rene J, but no avail dahil si Kyle TZ and Few medyo makunat itong dalawang ito. Super Marco still getting a little bit in terms of those energy shields at wala si Oeb before the turtle starts. Tingnan natin ha, aabot ba si Oeb dito? This time, maglalaban si Edward at si Kyle TZ. O wala, si Sensui ay nandito na rin sa vicinity.
Turtle Dance. Finally here, 4v3 situation. Ogwen na naman, mamataan. Earthshatter not gonna be able to hit anyone. Pero doon naman yung final slash. Luminitawan lang kay Edward at nag-flight. Babalik. This time, buba siya. Primal Wrath. Gagamitin Calteezy is still gonna be able to take that. Pero sabi ng Blacklist International, sige, rekta na lang tayo ng kill. We're gonna bring down Ogwen. We're gonna bring down the Masters. Blacklist International kahit paano may pagbawi naman. But AP Brent 2 out of 2. Ilalaban na lang, no? Ilalaban na lang. Ang dami na rin natin nakita from Blacklist International na kahit natatalo sila sa objective, may natitrade silang hero kill. Minsan pa nga, enders ng game. How big is that kill? Sobrang laki. Bukod pa dun sa kill na yon though, kinakailangan nating isipin na AP Brent talaga ay nakakuha ng turtle and isa pang tore sa baba. Flapteezy doon, pinili ng hindi sumama. So maganda ang naging palitan ng Blacklist International na hindi nila hinayaan na maging free turtle lang yun basta. Pero still, we have to look at AP Brent na hindi ngayon si Super Marco yung nawawala. Si Flap ang nawawala, pero may nangyayari pa rin sa mapa. Is it flapping? Are you feeling the flapping? Is it the canon event? Tama si Brigida eh. Maganda sana yung ginawa ng Blacklist. Wala na, hindi sila nagpatalo sa trade. Pero may nangyaring flapping sa baba. Si Dato Longest One. Meron palang ginawang push. So meaning, yung minention lang ni Brigida, ibig sabihin, mas marami pa rin na-trade yung AP Brent doon. Kaya 1K ang kalamangan nila. This is proving to be a little difficult para sa koponan ng Blacklist International. Although, hindi naman ito yung game na medyo nahihirapan sila upon getting some kills kasi it's also the same thing. Kaso Calteezy is gonna be the one to get that purple objective away from Sensui. Gagamitin naman ang Princess Heart kaso medyo naiwas sa tulong ni Ogwe. Searching Eagle gagamitin na rin. NetherRealm is gonna be there as well. Pero save coming in from Yue para maligtas ang kanyang kakampi. Edward out to the backside at Blazing Duet na gagamitin na rin. Few is gonna be here as well. Super Marco joining the party. At sa dinami-dami ng skills na binitawan, wala man lang nagkamatayan. Recalls happening from Blacklist International. AP Brent, will they continue? Sabi nila, sige, walang mamamatay, pero Torre ang gugustuhin nila. Teka lang, Primal Wrath. Inapitawan na nitong si Edward. He wants to go for Ogwen. Kaso sabay pa nalikuran! Flapteezy for the price of OM. And they actually want more! Phew! Latag na naman. Super Marco, medyo mamamataan pa kaya magbabaka. Away na lang ng pananda. Lian, it is gonna be Ogwen staying right over here. Pero Blacklist International guts Flapteezy in the process. Doon na punish ito Longest One. Kaya naman itutuloy pa rin to ni na Renny J. Sa bandang turtle, naka-set up na Blacklist International. Potentially, ito na yung unang turtle objective talaga na mapapasa kamay ng Blacklist if ituloy-tuloy at i-burst down na nga nila ito. Pero still, may presence pa rin ni Calteezy. Teka lang, namataan na ni Calteezy itong mga members ng Blacklist International try and get this turtle. Ogwen na naman ang gagamit ng final slash target talaga nila. Wala iba kundi si Edward and they're gonna be punishing that Edith. Also on the Bracer's Wrath na makukuha na naman ni Calteezy. Searching Eagle gagamitin para makatakas ito sa J. Pero Sensui, pagkahila, hatak pabalik. Safe! Airplane mode, Renny J and OEB with the push. Tabla ang laban even though may nakuha ang AP Brent na objective. Naging moment na sana yun for Blacklist International. Pero talagang ang AP Brent, hindi nila hinayaan na walang magpaparamdam ng presence at ng threat na pwede pa rin nilang nakawin at kuhain. That's the third consecutive turtle objective na napasa kamay na ng AP Brent. So meron na tayo nakikitang hindi lang basta 1K, 2K gold lead na. At unti-unti nang nabubuo yung mga core items dito. Netong gold laner nila, which is si Super Marco. And just the same, napakaraming gold na hawak-hawak ni Flapteezy dito, resulting in not just a Hunter Strike, nakakuha agad siya ng Sea Halberd. So, okay lang na okay talaga sa kanya na siya na manlilikod at isa yun sa mga kailangang isipin ng Blacklist International kasi na-punish man nila kanina itong si Flapteezy. Malaking kawalan sobra na si Oheb yung na-pick off niya. Oo nga eh. So, ibig mong sabihin si Flap, ang kanyang target lang ay si Kiel1. Si Kiel1 lang. Ikaw si Kiel1, pero ako si The Longest One. The battle of the one. The battle of the one. Yun lang. Yun lang ang target ko. Tama si Bridge. Kahit na nga may na-punish, ang dami pa rin nabawi ng Brent. Let's see. Dahil team fight na naman ata. Sensui na naman ang may hila dito. This time's gonna be Renegade na gagamit ng Searching Eagle. Both agents are gonna be safe and Sensui and Renegade escaping out of that. Pero hindi natin makikakaila na AP Bren, they're making the right moves possible. 2.4K pero yung pressure ay ramdam nila pa unti-unti. May nangyari kanina daw na specific. May nangyari kanina na specific na ginawa ng AP Bren na nagsabay yung final sweep at saka Appraiser's Wrath. Parehas pang spada yun at parehas magkaiba ang direksyon. Nung nangyari yun, doon binaliktad ng Blacklist International. Yup. Speaking of which, Circling Eagle, nagkakabaliktad na naman dito pero babalik lang naman. Just like old times mistake, Yeah. AP Bren naghihintay lang
ng major objective na lumabas. Lord Camera right before your screens and right before Blacklist's eyes. They wanna go for this, pero mamatahan is gonna be none other than Edward na naman. Gusto niyang pumalag ng paunti-unti, pero NetherRealm magkakapagligtas para sa kanya. Nagka-NetherRealm na itong dalawang teams na to. Kaso makakalipad, walang iba kundi si Super Marco. Renegade lumipad na rin, but it is 3-man down onto the side, and Super Marco gets one more double kill para sa marksman ng AP Brand. Hindi lang iba't ibang bansa ang nilipad ng Super Marco, maging yung apat sa side ng Blacklist International ay pinatumba niya. Hindi yata ideal na pwestuhan yon para pumili ng clash kung ikaw yung Blacklist International dahil kaya-kaya kayong wasiwasin nung final slash netong si Ogwen. And kahit na sabihin natin si Edward ang pwede kasi talagang mauna, promonta, dahil meron pa naman siyang Primal Wrath. So kung sa kanya man i-commit yung Crossbow of Tang ay pwede niyang i-cast yun to potentially still survive it and sustain it. Hindi na pinapaabot ng AP Brand sa punto na makakast niya pa yung Primal Wrath eh. Sobrang hino-hold down siya, sinisecure na nila lockdown siya, at bine-burst down pagka nakita talaga etong si Edward ng Blacklist International. Pinapanish nila sa Agent Zero. Pinapanish nila, hindi nila gustong makakuha ng magandang play si Agent Zero sa laban na to. Yes, makunat siya, pero may mga poke pa rin eh. Plus you have armor penetrations and a halberd para dito sa side ng AP Bren para hindi rin ma-regen ng Blacklist International yung gusto nilang mangyari. Yan ang hirap ng buhay ni Edward dito, even though he already has 3 kills. Yun ay mga consolation prizes, kaya naman ngayon si Oheb nandun sa may badalikuran, sinusubukan niyang puwersahin na hindi mabutas. Itong inhibitor turret na to, wala pa namang bangga yung first lord of the matchup, so they're still gonna be able to have some time. Although final stash gagamitin naman, walang iba kundi kay Sensui at mapapagamit din ng ibang mga members. Although, Super Marco, ang lahati ng konti. Back and away, AP Brent. Susubok si Renegade. Alright, nandito si Flap, full stacks. Kakalma muna ngayon ang Bees. Ang Agents ngayon ay magsistay muna sa kanilang base. This is another defense para sa Blacklist. Nope. Kailangan nila ipalag to. Scout easy. Renegade sa may Wala to. patalikuran. Medyo naipit ng konti. And Renegade is gonna die of the burn. Causing burn to the rest of the members of Blacklist International. At gusto pa nilang kumuha ng isang inhibitor but no minions just yet. Chillax ang AP Brand. That was a crucial pick-off, I think. Yeah, naka-glowing wand na agad dito si Kapitan at kilala natin si Kapitan na madalas siya ang merong highest damage dealt palagi sa isang laban pero hindi mo namamalayan eh. Kanina yung pinaka-recent update, etong si Valentina pero ngayon, Hindi man lang nakalipad, hindi man lang nakababa sa Pilax itong si Edward and Yue. And it's time for you to be targeted pero makakatakas pa siya. Causing the Terrify na mag-back away ang iba sa mga members ng AP Brand. So let's just go for another inhibitor. Yan na ang bilin ng Bees. If we don't go for plan A, let's go for plan B. 2 pickups plus 2 towers plus isang swag walis, swag wipe. Kapag naririnig nyo ang AP Bren at nagko-call si Bren, ang kanilang master tactician sa backline, lagi niyang sinasabi kapag meron silang Arlot, minsan siya pa yung nagko-call, wipe, wipe! At mukhang nadala yun ni Ogwen. That wipe gave AP Bren the opportunity para makapwesto. yes, kaya positioning as well as kung saan nila pipiliin yung mga laban nila ay sobrang importante ngayon kung ikaw yung Blacklist International. Hindi talaga pwedeng ilalaban mo sa mga makikitid na lugar katulad na lamang nito dahil susulitin talaga ni Master Ogwen. Yung final slash niya, naghahanap na naman. Conceal na gagamitin. Ogwen, hindi na mag-engage. AP Bren forcing themselves of another major ultimate pero hindi naman kumbaga wala silang pake kasi 10.2k naman to eh. May poke lang eh. May poke lang na gustong gawin eh. Parang may amba lang na gustong gawin eh. 65%, ladies and gentlemen. Ang kalamangan ng AP Brent sa win probability. Here comes another Lord. Is this the Lord dance na hinihintay ng Blacklist International? We know this. Yes. Mukhang aangat naman sila kahit papaano. Pero medyo tricky pa rin ito kasi again, papaling si Flap. Hindi nila alam kung saan manggagaling, kung anong anggulo yung kanyang tatambayan. At isa yun sa mga kinakailangan o dagdag na aalalahanin ni Renegade pa bukod sa pagdivision. So, ngayon na ganito ang sitwasyon nila using the Matilda. Medyo pahirapan talaga yung pumuesto at lumapit sa mga kalaban nila. Pero Ito na. unti-unti nang sinisimulan ha. Okay, poke lang muna, for sure. Lord muna ata ang kukunin. Yup, and they're not gonna be trying to contest it. Sensui nasa may badalikuran. Nakita na siya ni Super Marco and company. Mag-mortal coil na siya para makatakas. And that is gonna be an uncontested Lord going on to the hands of AP Bren, extending their gold lead papunta sa 12.1k. What a zone! What a zone para sa side ng Bees. With that, hihintayin nila ngayon ang Lord. Magmamarch siya ngayon ang Lord to a lane. And it's Blacklist International's time para magkapit
kamay. Yeah. Kasi this si Lord ay napaka-crucial. Ang hirap ng patumbahin Oo. ng Lord na to. Parang ang kinakailangan talaga nilang pinaka-iharap na lang at this point ay si Sensui. Kinakailangan niyang saluhin most of the damage. Pinaka-potential for counter-engage is both Rene J as well as Edward kasi hindi naman sobrang kunat dito itong si Edward so far. Wala rin siyang nabibuild pa na talagang pansalo, especially sa 1-1 such as the Blade Armor kung meron mang maging lipad dito. Kahit nga yung mga basic attacks ngayon nitong si Super Marco parang hindi na siya kayang kontrahin ng Dominance Ice. Napakabilis na niya talaga sumayaw itong atake at yung Lord ay nagmamarcha na. Yup, andun na naman yung fast echo. Kumit nila walang iba kundi Oh my kay God. Renege and the rest of the members wanna go first as well. Netherrealm ay gagamitin na rin dito para makatakas pa. Papalag pa yata pero nag-Netherrealm counter din naman. And kahit pa paano papalag din yan, it is gonna be match point going on to the hands of A.